My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance by the power and leading of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, all for God's glory. Father God, once again, we trust this service unto you. Gamitin mo lamang ako, Lord God, sa channel of your word and your anointing. Lord, we thank you at alam namin na meron kaming maiuwi, matututunan sa gabing ito. In Jesus' name we pray and everybody says, Amen and Amen and Amen. So mamaya po, magkakaroon po tayo ng anointing of oil. So medyo iklian ko lamang po ang aking pong sharing. Nais ko lamang pumubuksan ng isipan pag ninyo about the importance and benefits of the anointing of the Holy Spirit upon our lives. Okay? Alam niyo po ang ating po Panginoong Kristo. So kaya po yung mga meron pong pasok later on, um, kung talagang kung talagang if you really need to leave, okay lang po, pwede lamang po tayong lumabas. Okay? Pwede lamang po tayo and I understand. Okay? So yung wala ka namang gagawin, magpuyat ka na ng konti. Okay, sabi sa katabi mo, wala ka namang gagawin, magpuyat ka na ng konti. Okay, hindi naman araw-araw yan eh. Every Sunday, every first Sunday lang naman ng taon. Okay, amen. So, of course, kung alam niyo po ba, the level of our blessing depends on the level of our sacrifices. Kung wala kang isasakripisyo sa Panginoon, wala kang blessing na matatanggap. Tama, kaya po palagi po niyang ini-invoke po sa atin yung ating pong offering because without sacrifices, wala po tayong blessings. Okay? Kaya if you really want to have a life full of blessings, meron po tayo mga dapat na isakripisyo sa ating pong buhay. Unang-una sa lahat, ang ating po panahon. Hindi po ba? Kung nag-spend ka ng time kay Lord, okay, so ang buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Okay, hindi ka palagi nagmamadali, hindi ka palagi na-stress, hindi ka palaging nabubugnot, hindi ka palaging... Di ba ba? Because God will give you peace that passeth understanding. Bigyan kanya ng kapayapaan na hindi mo maunawaan kung saan nanggagaling. Bigyan kanya ng kagalakan na kung saan ay... Di mo malaman. Bakit ang saya-saya mo palagi? Di ba ba? Samantalang wala ka namang binago. Binago mo lang, dinagdagan mo lamang ang oras mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya this year, 2024, tapusin po natin yung ating pong Bible reading. Amen. Amen? Okay. Yung iba nakayuko. Okay? Hindi ba? Sabi mo sa katabi mo, sinimulan ko na. Okay. Tatapusin ko yan. Okay. Amen. Hallelujah. Kasi po, it's not only for my own benefit, it's for your own benefit. Kaya ako kayo pinipilit. Okay? Kasi po, hindi po natin mararanasan talaga ang fullness ng kagalakan ng Panginoon if we don't have the Word of God in our mind and in our heart. At hindi po natin i-apply sa ating pong buhay. If we really want our 2024 to be better than last year's, dapat ay maging better din ang ating pong relationship sa Panginoon. Okay? Let's draw closer unto Him on a day-to-day basis. Hindi yung pagka meron ka lamang sumpong, okay? Kung may sumpong ka, hindi ka magdi-devotion. Okay? So it's very, very important for us na gawin po natin itong disiplina, gawin po nating habit, gawin po nating araw-araw. Okay, so sa katabi mo, araw-araw. Okay, so ngayon po, let's talk about the wonderful benefits of the Holy Spirit's anointing. Alam niyo po, ano po ba yung anointing? Anointing is something that God gives. Yun po yung ginagamit po nila, the anointing of oil. Pagka meron pong hari na i-assign ng Panginoon, sa isa pong bansa, ginagamit po niya yung oil. Anointing of oil. Okay? So ganun din po ang mga pari. Kung ikaw ay naatasan na maging priest sa isang temple, ikaw ay ina-anoint ng oil. But ngayon po, tayo pong lahat ay we are all priests. Okay? Sa kaharian po ng Panginoon. Di po ba? We are a kingdom of priests. Kaya tayo po lahat ay nais ng Panginoon na magamit po niya sa kanya pong gawain. Okay? Sa langit po, ang tinatanggap po ay good and faithful servant. Okay? Hindi po good and faithful OFWs. Hindi po good and faithful pastors. Ang ibig po sa ay nagse-serve sa ating pong Panginoon. So ngayon ang tanong po, who is the Holy Spirit? Of course, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. The Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And sometimes, hindi siya po yung the most unpopular. Hindi po siya yung famous. Madalang po natin marinig ang word na Holy Spirit, ang katuluan po ng Holy Spirit sa iba po mga churches. Of course, they know the Holy Spirit. But I don't know why hindi po ganun katindi ang kanila pong pagtuturo about the Holy Spirit. And the Holy Spirit ay siya po yung kasama ng Panginoon. Nung siya po ay panganak, He was conceived by the Holy Spirit. Hindi po ba?
Siya rin po yung dahilan, kaya po siya nakapag-perform ng miracles. Nakapagpapalakad ng mga pilay o lumpo. Okay? Nakapagpapalinis ng may mga ketong. And then nakapagpapadilat ng mga bulag. Di ba ba? At nakakabuhay ng mga patay. Okay? And then siya rin po yung, the Holy Spirit is also the one who empowers the Lord Jesus para po pagtagumpayan ang mga tukso. Kaya kung sometimes tayo po palagi natutukso, gumawa po ng hindi tama, hindi po tayo makaalis sa ating po mga bisyo, kailangan po natin ang anointing ng Banal na Santong Espiritu sa ating pong buhay. Okay? And why do we need Him or His anointing in our life? Bakit po natin kinakailangan ng anointing po ng Holy Spirit sa ating pong buhay? Of course, marami po mga bagay sa ating pong buhay na hindi po natin inaasahan na dumarating. Para mapaglabanan po natin ang lahat po ng mga struggles, lahat po ng mga challenges, lahat po ng mga problema, we need the anointing of the Holy Spirit. Amen. Okay? Alam niyo po, one of my prayer daily, hindi lamang po isang beses, several times, I'm always praying for His anointing. Amen. Okay? Kaya ganoon din po ang bawat isa po sa atin. Ang prayer ko po sometimes ay alphabetical. Para hindi po tayo maubusan ng panalangin actually. Aking po prayer ko, anointing, and then ability to think your thoughts, ability to see your visions, ability to hear your voice, ability to speak your word, ability to feel your heart, ability to walk according to your will. Okay? So marami pong prayer. Simulan po natin sa letter A pa lang, marami na tayong maipapanalangin, hindi po ba? And then so ngayon pa, what are the benefits of His anointing? Yun po yung ating po pag-uusapan, and how can we receive His anointing? Alam niyo po, si Elisha, ay sinundan po niya si Elijah. And then sabi ni Elijah, ba't ka ba sunod sa akin? Okay. Sabi niya, ano bang gusto mo talaga sa akin? Sabi niya, I want a double portion of your anointing. So anointing should be pursued. Anointing should be prayed for. Anointing should be desired. So kinakailangan din i-desire po natin ang anointing po ng ating po Panginoon that we can impact, magkaroon po tayo ng influence sa mga taong na ating pong nakakasalamuha sa bawat araw. Magkaroon po tayo ng favor. Okay? Sa ating po mga employer, favor sa ating po mga tao na nakakasalamuha sa araw-araw. Magkaroon po tayo ng abilidad na alam po natin na wala po tayo. Pero but with the anointing of the Holy Spirit, lahat po ng mga abilidad na naitanim po sa atin ay atin po madidiscover. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, marami kang ability, kapatid. Okay, amen. Hindi pa lamang po natin na-discover. But of course, with the anointing of the Holy Spirit, maglalabasan po yan. As we continue to obey Him, as we continue to follow Him, as we continue to desire His presence in our life. And then, alam niyo po, Jesus acknowledged the Holy Spirit's anointing. In-acknowledge niya po yan. Sabi po niya sa synagogue, the first scripture that He read, our Lord Jesus, sabi po niya, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to set the captives free, and to declare the year of the Lord's favor. And I declare this year, 2024, this is the year of the Lord's favor upon your life in the name of Jesus. Amen? Yung mga prayer po ninyo na hindi po nangyari 2023, mangyayari na ngayon in 2024. Amen? You will be reaching, hallelujah, with new heights. Yung pong mga lugar na hindi pa po ninyo mapupuntahan na po ninyo. In the mighty name of Jesus. Amen? You will become a frequent traveler. Okay? Hindi lang yung palagi after 5 years ka pa lamang uuwi ng Pilipinas. Ngayon po, every 5 months uuwi ka na ng Pilipinas. Okay? In the mighty name of Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Okay? Wag mo sabihin pa paano mangyayari yun. Wala namang holiday binibigay sa akin na ang aking boss. Basta maniwala ka na lang. Amen? Hallelujah. Maging yung pantikit mo, magugulat ka na lang, meron ka mga pantikit. Amen? Hindi lang pantikit, pati mga pasalubong, sagot na ni Lord. Amen? Basta maniwala ka lang at manampalataya sa Kanya. With the anointing of the Holy Spirit, malapit po mga imposible na magiging posible. Okay? Yung pong hindi ninyo kaya ay makakayanan na ninyo ngayon. Okay? Kasi po pagka gusto po natin mabago ang ating pong buhay, yung unang-una po natin babakbakin ang ating pong isipan. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, ayan, wag mo batukan ng malakas, may na lang. Okay? Amen. Okay? So, praise God. Okay, so ano nangyari? Ayan. Okay. So, ngayon po, let's read sa Acts 1, chapter 4, sabi ito, and being assembled with them, He commanded them not to depart from
Jerusalem. Amen. Hallelujah. Kaya kung tinalaga ka ng Panginoon dito sa lugar to, mag-stay ka lang. Okay, wala po nangyayari sa mga tao na palipat-lipat. Okay, amen. Kasi iba po yun iba po yung nag-i-stay ka. Ibig sabihin na nadidevelop ang iyong patience. Talagang minomold ka ng Panginoon. Okay, para tayong puno. Di ba yung puno, hindi naman pwedeng ilipat-lipat mo yan. Okay? Di ba? Anong nangyayari? Huy, parang di tumutubo ito ha. Lipat ko nga dito sa kabila. Okay? Hindi mo ba? So it's the same thing. And the Bible is, hinalimbawan niya rin po tayo sa isang puno. Kaya kung sabi dito, but to wait for the promise of the Father. Amen. Sino po naniniwala dito na mayroong pangako ang Panginoon sa iyong buhay? Okay, maghintay-hintay ka lang. Okay? Alam niyo po, ang isa po sa problema po natin, minsan ayaw po natin maghintay. Okay, alam niyo po, ang pagpapala po ng Panginoon, hindi po doon sa natanggap mo na yung pangako. Ang pagpapala po ng Panginoon ay yung dumaan ka sa proseso. Okay? Amen? Hallelujah. Kasi po yung mga hindi po dumadaan sa proseso, yan po yung madali pong mabuhay, madali pong matibag. Ang pagpapala, pag natanggap po ng maaga, minsan po ay nagiging sumpa. Okay? Kasi minsan, nakakalimot po tayo sa Kanya. Nakapokus po tayo doon sa blessing, na wala na po yung focus po natin doon sa blesser. Doon sa nagpala po sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya focus lamang po tayo, wag po doon sa blessing. Kung may mga natanggap ka mga pagpapala sa Panginoon, patagip pa lang yan. Okay? Marami pang parating. Okay? Dahil lang ayaw ng Panginoon na maging imbakan po tayo po ay nais ng Panginoon na maging daluyan ng Kanya pong pagpapala. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, blessing ka talaga sa akin eh. Okay? Ready na ako mag-Jollibee mamaya, nakasama ka. Okay? Amen. Hallelujah. Sabi dito po, Jerusalem is God's chosen place where He will pour out the Holy Spirit. Hindi po ba? Yun po yung sinabi ng Panginoon, maghintay ka sa Jerusalem. So it's the same thing. Hallelujah. Ang church po is the place na inappoint ng Panginoon para ibuhos ang Kanya pong pagpapala, ibuhos po ang Kanya pong pag-ibig, ibuhos po ang Kanya pong pabor, ibuhos po ang presensya ng banal na Santong Espiritu. Hindi po niya pipiliin doon ka sa Starbucks, doon ko ibubuhos ang blessing ni Lord. Pumunta ka doon sa Jollibee, doon ko ibubuhos ang blessing ni Lord. No. Church is ang pinili po ng Panginoon para ibuhos niya po, para ito po yung maging daluyan ng Kanya pong mga pagpapala. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa tamang lugar tayo, kapatid. Okay? So it is the place where He is to fulfill His promise. Di po ba? Kaya meron pong pangako ang Panginoon, namimili rin po siya ng lugar para iyon po yung maging daluyan ng Kanya pong pagpapala. And then sa next verse po, for John truly baptized with water, and you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Okay? So napakahalaga po that we should be baptized in water. Kanina nga po pinag-uusapan po namin about baptism eh. So hopefully, makapagpagawa po tayo ng maliit na pool po dito sa sanctuary. Okay? Amen. And then the second descent after our baptism, kahit po hindi pa po tayo nababaptize, mababaptize po tayo ng banal na Santong Espiritu. Okay? That we may experience, yung po na-experience doon po sa ng mga disipulo, ng mga apostol during the time na umakyat po ang ating Panginoon sa kalangitan. And then the next verse po, therefore, when they had come together, they asked Him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Okay, so ano po nangyayari? Bakit po nila na-receive ang outpouring of the Holy Spirit? Bakit po nila natanggap ang banal na Santong Espiritu? Bakit po nila natanggap ang pangako ng Diyos? Bakit po nagkaroon po sila ng manifestation ng speaking in tongues, ng pagsasalita po ng ibang lengguwahe? Bakit po? Kasi po, they are focused on the kingdom of God. Okay? Hindi po sila nakafocus sa kanila pong sarili. Okay? Amen. So so it's the same thing with us. We must be kingdom focused. Nakafocus po tayo sa paghahari ng Panginoon. Sa ating pong buhay, paghahari ng Panginoon sa mundong ito. Okay? And then the last verse po, last two verse. And He said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in His own authority. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, marami pong mga nagsasabi po na end time prophecy. So kung meron po magsasabi sa inyo na darating ang Panginoon sa April sa January 31 at 9:30 in the evening. Okay, lumayo-layo ka na sa taong 'yan. Okay, dahil hindi po sigurado, dahil hindi po totoo ang kanya po sinasabi, dahil lang nakakaalamang po ay ang ating pong Diyos Ama na nasa langit. Amen. So, and then the last verse po, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
So ano pong kapangyarihan po ito? Kapangyarihan na nagmumula po sa Kanya. Hindi po ito yung kapangyarihan na nakukuha lamang po natin pagka tayo nakatulog, meron tayong strength, okay? It's a spiritual power na kung saan ay kaya po natin paglabanan ng gawa ng kaaway sa ating pong buhay, na kung saan ay meron po tayong kapangyarihan na siya ay sundin, meron po tayong kapangyarihan na magsilbi po sa Kanya, meron po tayong kapangyarihan na i-manage po natin ang lahat-lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niya po sa ating pong buhay. Ano pa yung mga pinagkatiwala niya sa atin? Oras. Okay? Alam niyo po ba na limited lamang po ang ating pong oras? Okay? Limited lamang po ang ating pong taon. So, we have to manage it properly. Ano pa po? I-manage po natin ang mga trabaho. Okay? Hindi niyo po kinakailangan ng milagro. Sometimes you don't need a miracle to be promoted. Ang kailangan niyo lamang po, pumasok kayo ng maaga at humuwi kayo na medyo late ng konti. At bawasan ninyo yung pagto-toilet. Hindi nyo po kinakailangan ng milagro para po sa breakthrough. Amen? Kinakailangan po lang natin ng mga practical na mga bagay. And ano pa ba? And then to manage yung pong mga relationships po natin. Of course, we have to manage our relationship with our employer, relationships sa ating pong mga kasamahan sa bahay. Okay? Baka naman sa church ka lang mabait. Bati tayo, ha? Okay. Amen. So, dapat po, kung mabait ka sa church, dapat mabait ka rin sa boarding house. Okay. Pag may natutulog na, tahimik na lang tayo. Okay. Huwag ka na magkalkal ng mga kung ano ng mga plastic mo. Okay? Maingay po yun. Hindi po ba? Okay. Hindi po ba? So, it's very, very important for us to have power to manage our emotion, yung ating po damdamin. Hindi tayo dapat na madaling magalit. Hindi tayo dapat madaling magtampo. Hindi dapat tayo madaling mainis. Dapat mahaba ng ating pasensya. Okay? Sabi mo nga sa tayo, ako mahaba na pasensya ko sa iyo, ha? Okay? Amen? Okay? We need power. In our workplace, kinakailangan po natin ng kapangyarihan sa ating po workplace. Ano nyo po? Iba't ibang tao po ang ating po nakakasalamuha sa ating po trabaho. Tama. And then, iba-iba rin po yung ating po kultura, iba-iba rin po yung ating po mga pananaw sa buhay, iba-iba rin po yung brought up. So we need the power of the Holy Spirit for us to become more Christ-like. Yung makita talaga sa iyo yung liwanag ng Panginoong Hesukristo. Okay? Amen? Hallelujah. And then we need more power to receive His blessings. Okay? His favor. Di po ba kasi po, ang blessing po ng Panginoon, unlimited eh. Ang problema po natin, yung ating pong kapasidad. Kaya mo ba? Okay? Di mo ba? Minsan, ang sisidlan po natin, para sa maliliit na bagay lang. Kaya po, pag lumaki po yung ating pong sisidlan, ang sisidlan po natin yung ating pong faith, ay sigurado, pupunuin ng Panginoon, hallelujah, ang iyong sisidlan ng iyong mga blessings. Amen? Hallelujah. Kaya po pinalalawak po natin ang ating pong faith. So ngayon po, what are the benefits of the Holy Spirit's anointing in our life? Ano po ba yun? I just make some few points, okay? And I just hope na meron po kayong matandaan sa pagkikita po natin sa Miyerkules. Okay? Okay? So the Holy Spirit's anointing provides guidance and directions in our lives. Kailangan po ba natin ng guidance? Of course, kailangan po natin. Ako, kailangan ko po. I need the guidance to map out yung ating pong, ang ating pong mga preaching. Ano po ba yung mga topic na dapat po na dapat may matututunan po tayo. I'm believing that after ang isang taon ay magkaroon po tayo ng growth. Hindi po tayo yung dating Sharmy, dating Resil, hindi po ba? Yung dating May. Okay? Iba nagtatago na. Okay? Hindi po ba? So, of course, we need guidance. Kailangan po natin direction sa ating po. Dahil marami po mga bagay na hindi po natin nakikita, especially. Alam niyo na po ba ang mangyayari next week? Hindi pa. So, we really need a guidance coming from God. And that is the Holy Spirit. Okay? We need guidance to reach our God-given future and destiny. Okay? Ang future ng Panginoon ay napakaganda para sa iyong buhay. Tama? Kaya po, it's very, very... Kaya po, for us to reach something, sa a place, meron po tayong gusto marating. Di po ba? Sometimes we use Google Map. Okay? We use Waze. Sino po yung mga nagmamaneho? Okay. Oy, ilan lang. Sino po dito yung gustong magkakotse? Amen po. Okay. So, unang-unang sa lahat, mag-aral kayong magmaneho. Okay? Parang, simple lang po yan eh. Gusto mong pumunta na Macau, kumuha ka ng passport. So, it's the same thing. Gusto mong magkakotse, mag-aral ka muna magmaneho.
Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka na mag-drive. Okay, amen. Hallelujah. Di po ba? So it's very, very important. And then Holy Spirit's anointing gives you fresh insight into God's Word. Alam niyo po, mas lalo po kapag nagiging interested na magbasa po ng Word, kung meron kang fresh insight, kung meron kang natututunan, kung meron kang mga kapahayagan, kung meron kang mga revelation na natatanggap kay Lord. Amen? So, yung pag nagbabasa ka, ay, para sa akin yata ito ah. Di po ba? Di po ba? Kasi po, the Bible is like a mirror. Ay, nakikita po natin yung ating pong mga dumi. Okay? And the Bible also is, doon po natin kinukuha lahat po ng mga pangako po ng Diyos. Alam niyo po, one of my prayers, sabi ko, Panginoon, I don't like to leave this world. Ayoko, Panginoon, na pumanaw na na-miss ko ang kahit na isa sa blessings mo. Okay? So, dapat ganun din po ang ating pong prayer. Na wag po nating ma-miss na kahit na isa pong blessing ng Panginoon sa ating pong lifetime. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ayoko ma-miss ang blessing ni Lord. Di po ba? So, why do we need the fresh insight from the God's Word? Unang-una sa lahat, the fresh insight helps us deepen our understanding and apply it to our lives. Okay? So, naunawaan po natin, mas naunawaan, lumalalim po ang ating po pag-unawa sa salita po ng Diyos. And of course, dapat po i-apply po natin. Okay? Para lang po yung bumili ka ng pampaganda. Okay? Ngayon, very dry po, di po ba? Very dry ang ating mga skin. So, kung, kinakailangan ko bumili ng lotion. Bumili ka ng lotion, di mo ina-apply. Sabi, pato lang nangyayari sa akin, kulubot pa din. So, we need to apply into our lives. So, it's the same thing sa Word of God. Kung di po natin i-apply, ay wala po tayo makikitang pagbabago o changes. And then, fresh insight, inspire personal growth. Okay? So, napakahalaga po to grow, not only spiritually, but to grow physically. Hindi po grow physically ha. Ibig ko sabihin, maging healthy. Grow physically, grow emotionally, maging matibay po tayo. Hindi po tayo madaling madala ng tukso, hindi po tayo madaling madala ng kung ano-anong mga, hindi po tayo madadala ng simbuyo ng damdamin. Ayan. Okay? And then, of course, we have to grow also relationally. Tuto po tayong develop yung ating pong relationship, hindi lamang po sa ating pong mga pamilya, maging sa mga hindi rin po natin kakilala. Okay? Yung katabi mo, kinakailangan i-develop mo yung relationship mo sa kanya. Amen? Hallelujah. Hindi po ba? So, it's very, very important for us to develop, yung atin pong financially. Sino po dito yung gusto ninyo marami kayong ipon this 2024? Ayun, hallelujah. Pagka pera pinag-uusapan. Okay? Amen? Nagigising lahat. Okay? Okay? And then the Holy Spirit's anointing, di ba, can open our hearts and mind to new revelations about God's character. Okay? Alam niyo po, the more na lumalalim ang ating po pagkakakilala po sa Kanya, the more po na nai-inlove po tayo sa Kanya, the more naman na mas lalo po tayo nabe-bless. Not only financially, of course, nabe-bless po tayo dahil we find fulfillment sa ating pong buhay. We find contentment. Nakukontento po tayo sa ating pong buhay. Nagkakaroon po tayo ng joy. Di ba? Na hindi po kayang bilhin ng ano pa bang mga bagay. Okay, sa mundong ito. And then, the Holy Spirit's anointing gave us fresh insight to God's words so that we may have a life of abundance to the full till it overflows. Okay? Yan po sa John 10:10 po yan, hindi po ba? Nais ng Panginoon na magkaroon po tayo ng buhay na punong-puno ng kasagaan hanggang sa ito'y umapaw. Pagka umaapaw na, hindi na para sa iyo yun. Okay? Hallelujah. Gusto nyo, sa inyo pa rin? Okay, apaw na di po ba? So, ibig sabihin, for us to share it to others. Okay? Amen? And then the Holy Spirit's anointing empower us to do things beyond our ability. Amen? Sino po yung gusto nun? Okay, hindi mo ba yung nagagawa mo yung mga bagay na higit sa iyong abilidad? Tama po? Okay, si Pastor po, I started as a dishwasher. Okay. And then naging waiter. So po sa and then naging room attendant. Okay. Sino po mag-aakala that one day I can become a businessman, that I can become a real estate investor, that I can become a pastor? Okay. Napakamahiyain ko. Okay. Sabi niyo, totoo ba yan? Okay. Hindi po ba? So, ibig kong sabihin, we can do things beyond our ability.
Okay? Pagka meron pong anointing ang banal na santong espiritu. Alam ko lamang po kumanta. Sabi, ha? Okay. Okay. Naging worship leader po ako kasi doon sa church na pinanggaligan po natin. Siguro po wala po silang makuha na na matapang kumanta. Okay? So, purihin ng Diyos at nagamit po ako doon. At natutuwa po ako dahil napakarami po natin magagaling na singers ngayon. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay? Hindi po ba? Kaya po, we're so blessed. Kaya po I really give glory unto God. Dahil yung iba po mga nagpupunta dito, ang napapansin po nila, babait po lahat ng mga workers. Okay, amen. Amen. Okay. Thank you. Okay, pastor, of course, mas mabait. Okay. Okay. And then the Holy Spirit's anointing help us to have a greater impact in ministry. Okay? Mga kapatid, we don't do ministry to impress people. We do ministry to impact. Okay? Yung ating pong mga tao na dinadala ng Panginoon sa ating pong gawain. Okay? Amen. Hallelujah. Alam natin that we are gifted, pero hindi po yun ang number one na point po natin why we are serving God. We are serving God. Of course, nadama po natin ng Kanya pong pag-ibig. Naranasan po natin ng Kanya pong pagpapala. Naranasan po natin ng Kanya pong kagalakan. And we serve Him out of gratitude. Hindi dahil sa pinilitang, hindi dahil sa gusto mo lang. Ay, hindi, trip ko lang. Okay? Parang magandang tumayo sa harapan. Okay? No. We serve God. Why? Because He loves us and this is our covenant to Him na tayo magsiserve sa Kanya kasi Siya yung una nagmahal at nagserve sa bawat sa po sa atin. Okay? So, at and then nakakatuwa po last Thursday may bisita po kami, bisita ko po yung akin pong family. Sino po dito yung alam niyo na mahirap po mag-share sa family, mag-witness sa family. Tama po ba? Di po ba? Kasi ang sabi niyo, mag-share ka sa akin about Jesus, kilala kita. Di po ba? Di po ba? Minsan po yun ang ano natin. At tayo naman siyempre takot tayo. Di po? Baka mamaya, bato sa akin lahat ito yung aking yung aking mga nakaraan. Di po ba? Di po ba? So it's not easy. So last Thursday, nagkaroon po ako ng opportunity. Of course, I've been praying for this for a long time. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, ng lakas ng loob, ng tapang, ng boldness, para ma-share ka sa kanila. Okay? So, purihin ng Diyos, with the grace of the Lord, sa tulong po niya, nagkaroon po ako ng lakas ng loob, nagkaroon po ako ng tamang opportunity, ng tamang word to share the gospel unto them. And they all accepted Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya purihin po ng Panginoon. Okay? Kaya po, yung po mga bagay na hindi po natin kayang gawin with the power of the Holy Spirit, with the anointing of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Amen. Kaya po yung mga singers, okay, kung mahirap po tayo magmemorya, kaya yan. Okay? Hallelujah. Yung mga nasa IT, hirap na hirap po tayo, kahit na po minsan, hindi po maganda yung tunog. Basta yung anointing noon, hura ba siyang dalaba, kandara ba siyang dalaba. Okay, gaganda rin po yan. Yung ating pong mga instruments at ating po mga mic. And then the Holy Spirit's anointing makes you wiser by distinguishing between truth and lies. Alam niyo po, napakarami po mga scams. Di po ba? Punta ng Canada, punta ng kung saan-saan. Kahit na sa Facebook, akala mo, friend mo siya. Yung pala, uutangan ka. At hindi ka na pinagpaplanuhan na bayaran. Hindi po ba? So we must be very careful na wag po tayong magpadala sa ating pong damdamin. Sabi po sa Bible, hindi po ba? Be as gentle as a dove, but be as wise as a serpent. Maging ano ba yung gentle? Maging mahinahon. Okay, dapat po maging mahinahon po tayo na parang kalapati. Hindi kalapating ligaw, ha? Okay, kalapati. At maging tuso na parang ahas. Okay, so wag naman puro tuso. Ibig sabihin, balansi po yan, ha? Okay? Amen. Kaya po, dahil ayon ng Panginoon, tayo po yung maloloko. Kasi po, ano po nangyari pagka tayo po yung naloloko? Nagkakaroon din po ng sumpa doon sa mga naloko po sa atin. Okay? So ayaw din po natin ang buhay po nila ay maging sumpa. Okay? Amen? Okay, hallelujah. Praise God. Sige, palapakan na si Lord. Ayan.
Kasi meron po tayong tagapagtanggol. And then the Holy Spirit's anointing brings significant changes in all areas of our lives. Amen. Hallelujah. Pagka with the power of the Holy Spirit sa ating pong buhay, yung mga bagay na hindi po natin kayang baguhin ay nagkakaroon po ng pagbabago. Okay. We have our faith goals. Meron po tayong faith goals yung ating po I believe. But we must also have create our smart goals. Kaya po this Wednesday, wag po nating i-miss yung ating pong topic about planning for success, and then we'll be having a workshop on Friday, planning for success. Lahat po tayo ngayon. Lahat po tayo. Okay? Amen. Hallelujah. And then, so ngayon, how to receive the Holy Spirit's anointing in our life? Paano po ba natin matatanggap ang anointing ng Panginoon? Of course, by desiring it. Our anointing of oil is only a symbolize. I've been praying, Lord, just use me to become a channel of your anointing. And as I pray unto you, believe, receive the prayer that I will invoke unto you. And I believe, hallelujah, that as you receive God's anointing, ang buhay po ninyo ay hindi na po magiging katulad ng dati. Amen. Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. 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 Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So yung mga naipag-pray na po noong kaninang umaga, so maybe let's give way, let's give chance doon po sa mga hindi pa po na ipag-pray. So unahin ko po ng pag-pray yung mga leaders, and then after that, mag-line up na lang po tayo dito. Hallelujah, in Jesus' name.